Mga sangkay, mayroon po mga nananawagan ngayon kay Amy Marcos na magpa-DNA test. At alam nyo, itong mga nananawagan mga sangkay, mga loyalista. At alam nyo ba, no, ayon po sa mga nasasagap nating balita, na napakarami di umanumang Ilocano ngayon ang galit na galit kay Amy Marcos. So ayun nga po mga sangkay, pag-usapan po natin ito kasi sabog na sabog ngayon sa balitaan itong patungkol po sa ginawa ni Amy Marcos. Ngayon daw, mga sangkay, ang mga Ilocano i-bad trip di umano kay Amy Marcos. Mamaya, titingnan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami, no? Kaya naman ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga sangkay. Ngayon, ito nga po. Marami pong nagsasalita ng mga Ilocano ngayon laban po kay Amy Marcos. At ang bali-balita natin, mga sangkay, no? Galit na galit daw itong mga loyalista, especially daw po itong mga Ilocano ngayon, mga sangkay, na ngayon nagsasalita na. Naku, yari dito. Alam niyo mga sangkay, sa ginawa ni Amy Marcos, manggagalaiti lalo mga sangkay dito yung marami sa mga loyalista at magdududa sa kanyang tunay na pagkatao. At ngayon nga po mga sangkay, mukhang eto na, nagdududa na po yung marami. Kasi nga iniisip po nila mga sangkay na ibang pamilya ang tunay na o ibang tatay daw mga sangkay, di umano ha. Ayon po sa kumakalat, ang ama nitong si Amy. Pero syempre, mananatili pa rin niyang chismis hanggat hindi po, wala pong mga sangkay, wala pong ebidensya. Mahirap patunayan yan mga sangkay. Ngayon, ito po ang sinabi kasi ni Amy Marcos. Hindi ko kayang mawala ka sa amin, ayusin mo ang sarili mo, magpagamot, alisin ang, ayan mga sangkay, alisin daw po ang pinagbabawal na pulburon sa iyong sistema. Bongbong, nag-aalala sa iyo si Manang. Humiling si Amy Marcos bilang nakatatandang kapatid kay President Bongbong Marcos na umano'y wakasan na nito ang paggamit ng ipinagbabawal na pulburon. Ayon sa senadora, halos 3 taon na silang hindi nag-uusap ng Pangulo. Hiling din niya ang magandang kalusugan para sa kapatid. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo, giit ni Senator Amy. Sa pangalawang araw ng kilos protesta ng iglesia, wala akong ibang gusto kundi gumaling ka. Malampasan natin ito muli. Itama ang mali. Labanan ang adiksyon at ako'y hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Pero mga sangkay, ang mali kasi, kung totoo ito magigets mo na ito ay propaganda kasi nga po, yung platform, alam mo kung saan. Sabihin mo ba naman yan? Okay ka lang ba kung ikaw yung kapatid, sasabihin mo sa entablado? Let's say totoo. Hindi ko alam kung gaano katotoo yan, mga sangkay. Marami ang nagsasabi na ito daw po ay propaganda. At isa sa dahilan, dahil nga po may kidney, isa na lang daw po yung kidney ni PBBM. At makikita din po talaga natin yan. Kahit i-search po natin yan sa Google. Makikita po natin yan na iisa na lamang po ang kidney ni PBBM. Ayan po, kahit AI, alam po yan. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. donated one of his kidneys to his father, Ferdinand Marcos Sr. in 1983. So, ayan, mga sangkay. Tindi ng ginawa, no? Kaya bang gawin yan ni Amy Marcos? So, yun po ang nangyari, dinonate, ibig sabihin, isa na lamang po ang kidney.
Ngayon, kung papatulan natin yung sinasabi ni Amy Marcos, ibig sabihin, delikado ang buhay ni PBBM at hindi pwede siyang magbisyo. Kasi, ang kidney, yun po ang nagiging filter, mga sangkay. So, kung mga halimbawa, ipinagbabawal na pulburon, anak ng tokwa, chemical yan, mga sangkay, mahihirapan po ang nag-iisang kidney na i-filter po. Ngayon, mga sangkay, baka nga hindi pa umabot ng 40 deads na po si PBBM. Baka nga hindi pa abutin ng 30 eh. Kung totoo yun ha. Kasi isa na lang eh. Kapag isa na lang yung kidney mo, wala kang ibang gagawin. Kundi, ingatan yung nag-iisang kidney. Bawal yun. Bawal nga manigarilyo. Bawal po uminom ng alak. Bawal ang bisyo. Especially kung ipinagbabawal na pulburon ang pinag-uusapan. Ngayon mga sangkay, ito po. Mga Ilocano nagsasalita na, this is backfiring. Ito, Ilocano to mga sangkay. Doon po ito nakatira sa Ilocos mismo. This is backfiring. Nakita ko lamang po ito sa social media. This is backfiring not only on the Marcos family, but also on the entire Ilocandia, such a disappointment manang Amy. So, yung mga Ilocano, inagagalit na mga sangkay kay Amy Marcos kasi ang tindi ng kanyang ginawa. Talagang trinidor ang sariling kapatid. The modern Cain and Abel. So, kinikilabutan ako mga sangkay. Paano niya nagawa yun? So, ang buong Ilocos Norte ay umiiyak ngayon dahil sa ginawa ni Amy Marcos at galit sila. Ngayon, alam ko hindi magigets siya na marami. Ang Ilocos po kasi solid Marcos po yan. Kilalang kilala po nila si PBBM. Kilalang kilala din po nila si Amy Marcos. Pero ang tingin po nila, kinain po ng sistema si Manang Amy dahil po sa pagiging maka-Duterte. Ngayon mga sangkay, ito na ang panawagan nila. Magpa-DNA test ka, Amy. Kung totoong Marcos ka, di mo magagawang ipagkanulo si PBBM. Magpa-DNA daw po. Kayo ba ipabor? Kasi ang sinasabi, may mga nagsasabi na ito daw po yung ama. Well, I don't know guys kung gaano katotoo yan. Kayo, naniniwala ba kayo? Si Manang Amy ang makakasagot dyan eh. So magpa-DNA daw mga sangkay. Ngayon, ito ang opinion. Tingnan po natin. So ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid? At pati kay First Lady, kundi makapanira lamang. Walang basihan. Dahil kung itong test na to, na siyang kinumpirma ng St. Luke's na negative ang Pangulo pagdating sa drug test. Bakit hindi siya tumutol noon? Oo nga, no? Naisip ko rin yan eh. Alam natin kung anong motibo niya. Dapat doon pa tumutol na siya. Dahil ba maaari ng lumarga ang pag-iimbestiga tungkol sa korupsyon at maaaring tamaan na ang kanyang mga kaalyado. So, baka pwedeng yun ang dahilan. Kasi ngayon, rampant po talaga yung pagpapaimbestiga ni PBBM. Alam nyo, marami makukulong bago mag-December. Mga kaalyado sa Senado? Hindi ba siya natutuwa na yung kapatid niya mismo, ang Pangulong Marcos Jr., ang nag-umpisa para imbestigahan ang mga maaanumalyang flood control projects na to? Ang Pangulo ang gustong maglinis ng kalat nung nakaraan. Bakit siya masyadong concerned ngayon about di umanong paggamit ng drug test? Samantala, ang dating Pangulong Duterte umamin nagmamarihuana at nag-fentanyl. Hindi niya kinall out. Pati yung pagnanakaw ni dating Pangulong Duterte, wala siyang pagtutol. Ngayon, ang Pangulo mismo gustong luminis ang bansang ito.
Bakit nagiging hadlang si Senator Amy Marcos? Alam nyo guys, si PBBM na yung last man standing na itataya ang lahat laban po sa korupsyon. Pag nawala si PBBM, back to the ball game. Balik ang sistema ng korupsyon. Absuelto lahat ng mga korap. Marcos. Anong gusto mong patunayan sa mga sinabi mong ganyan? Matagal ng issue to at napatunayan na to na hindi totoo ang bintang na yan. Ginawa nyo yan para siraan lang ang Pangulong Marcos Jr. Nagpagawa pa kayo ng AI-generated na video. Exactly. Di ba naalala nyo yung AI video ni PBBM? Pero nung hindi umubra at napatunayang peke, lahat na lang ng pagbibintang para masira ang Pangulo, ginawa nyo. Pero lahat yan, peke. Lahat yan, fake news. So, Senator Amy, sana naman, maging makabayan ka. Tumulong ka po sa pagpapaimbestigang ginagawa ng sarili niyong kapatid. Tuligsain na lahat ang mga korap. Huwag niyo pong kampihan. Huwag niyong itago. Hayaan natin magtrabaho ang Pangulong Marcos Jr. para masawata lahat itong korupsyon na to. So ayan mga sangkay, o kagaya nito, nakakahiyang Amy, pinagsisihan namin na binoto siya. Marami po ngayon ay nagsisisi na binoto si Amy Marcos. Buong Ilocos. Sobrang gigil na gigil ngayon kay Amy. Why? Kilala ng Ilocos Norte si BBM eh. Eto, ganito lang kasimple, common sense. Kung si BBM ay gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon at lulong, mismo si Amy Marcos kukontra sa pagtakbo niyang Pangulo. Eh di ba nga po hindi niya kinontra yon? Siya pa po mismo ang nagtulay para kay VP Sara maging tandem. Ibig sabihin, normal si BBM. Kaya nga lang, iba kasi ang ina-expect ni Amy Marcos. Akala niya magiging super ate siya. Magiging super duper ate si Madam Amy. Kaya nga lang, hindi po umabot sa ganun eh. Kasi na-itchapwera siya kasi kumampi siya sa kabila. Grabe. Well, ano po ang inyong opinion, guys? Grabe itong nangyayari ngayon. Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.